Controversial confidential funds. We believe that the House of Representatives is on the right side of history. Hypocrisy that is the right word for you. Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. Controversial confidential funds. Wow. Wow. Controversial confidential funds. Ang confidential funds ng BP, DepEd Secretary, DICT, Department of Agriculture, para sa inyo, controversial. Pero yung nandun sa MOO inyo na extraordinary expenses, hindi yan controversial. Kasi kayo ang mag-a-approve ng budget nyo. Kaya walang papalag dyan. As such, the Office of the Vice President and the Departments of Education, Information and Communications, Agriculture, and Foreign Affairs are getting zero confidential funds under the 2024 General Appropriations Bill. Ito pa masakit, isa sa tinanggalan ng DICT. Mas kailangan nga na ng intelligence fund. Dahil una sa lahat, Diyos ko, technology na tayo. Paano tayo makakahabol niyan sa mga lalo na yung mga hacker kung yung mga yan ay walang intelligence at confidential? Hindi ko talaga mag-gets kung bakit gigil na gigil kayo sa mga departamentong nangangailangan. Ano ba meron? At bakit tinatanggalan nyo sila? Samantalang yung sa inyo, pati ang traveling expenses nyo na almost 2.3 billion pesos, wala kayong maririnig. Masyado kayong tahimik. We believe that the House of Representatives is on the right side of history. We are responding to the call of the times, and the volatile situation in the West Philippine Sea calls for the immediate and decisive action to protect our national sovereignty. Hypocrisy that is the right word for you. Ang heading ay confidential, intelligence, and extraordinary. So magkaiba po yung confidential doon po sa extraordinary. Yung extraordinary po ay fully auditable. Hypocrisy that is the right word for you. Ayan pa yung issue na tinatanggi ni Congresswoman Kimbo. Hoy, Congressman Kimbo, galing po ako sa Kamara. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa Kamara, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatuto kayo dyan. Nung ako po ay kongresista, 2 taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa Kamara. Naging kongresista po ako, pinirmahan ko yung mga certification na yan. Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito.